Ang pagsalakay ng Israel ay nagwasak sa moske ng Al-Amin Muhammad sa Gaza. Mahigit 300 na Palestino ang napatay sa mga pag-atake ng eroplano ng Israel. Inuulat na nasira ang Al-Amin Muhammad Mosque, isang kilalang relihiyosong lugar na matatagpuan sa Khan Yunis City sa Gaza sa isang pag-atake ng eroplano ng bansang Israel. Ito ay sa patuloy pa rin na digmaan ng Israel kontra sa Hamas. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kinumpirma ng lokal na pinagmulan na ang mga eroplanong pandigma ng Israel ang nag-utos ng pagsalakay at tinarget ang Al-Amin Muhammad Mosque. Ang eksaktong mga detalye ng pagsalakay kabilang ang mga nasaktan at sukat ng pinsala ay hindi patiyak sa ngayon dahil nanatili pa ring matindi ang kalagayan. Ang pasubaling pagsalakay ay naganap isang araw matapos ang operasyon ng Al-Aqsa Flood na isinagawa ng Hamas bilang tugon sa pagsiklab sa Al-Aqsa Mosque sa Jerusalem at sa pagtaas ng insidente ng karahasan ng mga settler sa mga okupadong teritoryo. Kinukuha ng Hamas ang responsibilidad sa pagpapaputok ng mga rocket papunta sa teritoryo ng Israel at pagkuha ng ilang mga Israelino. Ang Israel Army ay naglunsad ng Operasyon Swords of Iron bilang tugon dito at sinasabing ito ay tinitirahan ang mga operatibong Hamas at mga infrastruktura sa loob ng Gaza Strip. Nagpatuloy ang pampabomba ng Israel sa Gaza hanggang sa mga maagang oras ng linggo ayon sa ulat ng Al Jazeera. Naglabas ng pahayag si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nagsasabing tayo ay nasa digmaan at hinihikayat ang mga sibilyan sa Gaza na lumikas sa lugar. Binanggit pa niya na determinadong gibain ng militar ng Israel ang lahat ng mga tagu ng Hamas at gawing abo ang mga ito. Mula na mag-umpisa ang pagsalakay, mahigit 300 na Palestino ang napatay sa pag-atake ng eroplanong Israel ayon sa mga pinagmulan ng mga ulat ng mga Palestino. Samantala, hindi kukulangin sa 250 na Israelino ang napatay. Ayon sa military wing ng Hamas, nakuha nila ang ilang dosena ng mga Israelyano ayon sa ulat ng Al Jazeera. O mga kaibigan, patuloy pa rin ang umatikabong bakbakan ng Israel kontra sa mga Palestines na ito ay hindi nabago sapagkat nangyari na ito panahon pa ng lumang tipan sa Biblia. Ngunit ito ang binabanggit sa banal na kasulatan, Mateo 24 verse 42 to 44. Kaya maging handa kayong lagi dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng pagdating ng inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam ng isang tao kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi niya hahayaang pasukin nagmagnanakaw ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin kayo dahil ako na anak ng tao, sabi ng ating Panginoong Hesus, ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Tunay nga mga kaibigan, hindi natin alam ang mga nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Ngunit ito ay isang babala na malapit na ang pagdating ng anak ng tao, ang ating Panginoong Hesus na tagapagligtas. Kaya naman tayo ay magising sapagkat tayo na ay malapit na sa katapusan ng mundo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na napapasalamat sa inyo pong pagbibigay sa amin ng isa pong babala patungkol sa mga nangyayari ngayon sa bayan ng Israel. Gabayan kami Panginoon at tulungan na masumpungan po namin ang tamang daan patungo sa kaligtasan. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala, pagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.